Tapos kanina sir, may nag-interrupt, pakilalang kagawad. Kayo pinagbigyan ko, lahat to pagbibigyan natin. Tama ba o mali? Tama naman po. So tama, lahat pagbigyan natin. Hi everyone! May mga kababayan tayo na ginagawang parkingan ang dapat sana ay daanan ng sasakyan. At kapag sinita mo po ang mga ito, ay may mga kagawad na mangingialam. Sa video na ito ay panoorin natin ang matalinong pagresolba ni Sir Gabriel Go. Harangan man siya ng isang kagawad. Panoorin natin ang video na ito. Magandang umaga po. So, we're back here in Manila, dito po sa Moriones, which is sa Mabuhay Lane. And aside from that, another complaint area na ibinaba po, no, through our Public Concern Responses and Management Unit. At the same time, may simultaneous operation po tayo dyan po sa lungsod ng Pasig, kasama po ang lokal na pamahalaan. So, simultaneous, meron po tayong ongoing operations in Pasig and also in Manila. Ang puting kotse ay nakapark at sinakop ang kalsada, pero may isang kagawad ang nakikialam. Trabaho, pag-take up po. Lumagpas na ba sa oras yan? Tapos na boss. Oo, lagpas na pala eh. Tuloy si sir. Oo. Sabi ko, pwede siyang sumama. Oo. Tapos kanina sir, may nag-interrupt, pakilalang kagawad. Nasaan siya? Sabi niya, kung pwede daw, tikitan mo na lang. Siya ba? Hindi, kami na nga nakikiusap na kami. Oo, bakit nakikialam ang kagawad? Sir, kaya sabi ko, sige, ito na lang, yung para total na may nakikialam na. Oo, ito nyo na. Total, lagpas naman sa minuto eh, di ba? Kaya ang request nila sir kanina, kausapin daw po kayo. Hindi, pag sabi ko nga, pag hindi lumagpas sa 5 minuto, ticket. Pag lumagpas, tow talaga. Baka naman daw po pwede makiusap kami. Yung nga, sir. Pag hindi po lumalagpas sa 5 minuto, sige, ticket. Pag lumagpas, matutow po talaga yan. Unang tanong, bakit po ba kayo nakaparada dito? Eh, balagbag po eh. Hindi naman po kami. Hindi po. Actually, tagal na pong parking to. Pinagtataka nga po namin, bakit po ganun parada dito eh. Kaya naka-schedule na po yan doon sa loob ng ginagawa. Kasi inaayos lang po. Mayroon na po kami Po, pasensya na. Nare-reklamo po tayo. Lahat po yan, ang hindi po umabot sa 5 minuto, itutow po namin lahat. Kaya sir, sinasabi ko, sir, lahat po yan ginagamit po nila. Sana maintindihan niyo po. Pag kayo pinagbigyan ko. Kaya nga sir, pag sinasabi ko, pag kayo pinagbigyan ko, lahat to pagbibigyan natin. Tama ba o mali? Tama naman po. So tama, lahat pagbigyan natin. Hindi naman siya yun na. pagbigyan. Baka naman po. Wala po kami pinagbibigyan pa. Inaanak, baka naman po pwede na. Kilala mo ako sir, hindi ako wala akong ganun. Hindi ako pag tama. Pag pwedeng pagbigyan po. Pero magkano po ba ang ano niya? Hindi ko po masasagot po yung towing fee dahil hindi po kami hawak na impounding. Okay lang. Kaya naman po. Ganang umiyak na. Kaya mo lang. Kung nagkagulo sila mag-away, okay lang naman. Sino po ba nag-aaway? Kagawad kanina po. Kasi nga po, bakit may kagawad na alam namang mali at nakikialam? Pinatanggal ka na kako. Sino po bang kagawad yon? Pati yung naka-car cover. Ano ba yung naka-car cover na yan? Tawag nito yung Honda. Ebidensya? Nasaan yung katibayan na ebidensya? Ebidensya daw? Ito, ebidensya talaga to. Yan, ebidensya yan. Eh, pero ito sa tingin ko, hindi eh. Hindi yan. Hindi eh. Negative! Jing! Wala. Itong isa. May expand, yung Mirage na pula. Oo. Mirage na pula. Ba't po ba kayo dito nakaparada? Hindi po kasi hinintay ko lang po yung... Actually, ano po kami taga dito, taga-QC din po kami. Tapos hinintay ko lang din po yung parking. Sino pong nag-allow sa inyo na mag-park dyan? Free space lang po, kaya kinuginan ko lang din po. Tapos yung parking po dito, inaayos po po yung bakuran. Pero yun ang problema po kasi. Sana maintindihan nyo ha. Bisita lang po, kung naintindihan. Nakabalagbag kasi. Okay lang po. Huwag lang po sana yung mag-aaway po po sila. Ayaw ko lang po yung gano'n. Okay lang naman. Opo. Eh yung kasi nga po minsan, alam nyo na, yung mga nasa, kung sino pa po yung dapat nagpapatupad, eh dapat sila na po ang unang-unang sumisita. Opo. Okay lang naman po. Wala naman po.
din. Makukuha po kagad, makukuha po Kaya agad. tinanong. Actually, kung driver, husband niyo po ba? Opo. O, pwede naman siya sumama na para makuha kagad. Opo. Pero kanina po nakapangalan yung kotse. Padala ka ng authorization letter. Sige, okay lang po kahit si mama. Nasama ka na. O, sige, ito na lang, ha? Ako na lang magtrabaho na lang. O, next! Ito naman pong tindahan na ito ay sa gitna mismo ng bangketa nakalagay. May laman ba yan? Pag walang laman, kunin nyo na. Pag walang laman. Kunin nyo na pag walang laman. Siguraduhin nyo lang. Pag may laman, picturean nyo, ha. At, ha? Ibigay nyo yung mga paninda doon. Picturean nyo na iniwan nyo doon. May kasalanan to, truck nito sa kabila. Para hindi aksaya sa pwesto natin, pagdating doon, basagin nyo na lang para mag-flat. Ikot kayo sa kabila, ikot. Wala ba nakaparada dyan sa... Tinanggal naman ng tolda na ito dahil delikado po ito sa dumadaan. Pakiputol to, yung trapal. Yung trapal, pakialis. Lahat yan, alisin. Ginawa na may extension ng tindahan ng isda, ang bangketa at pati ang tolda ay nasa bangketa. Yung mga salamin, no, daan-daan na, baka mabasag. Ano po ba yung lamesang yan? O, ipasok nyo na po. Pasok nyo na. Sige, hayaan nyo na ipasok nila yan. Ang food cart naman na ito ay sinakop na ang mismong bangketa. Yung food cart na yan, kung ano, basagin na natin para hindi sayang sa pwesto. Paalis nyo na yung tricycle kung kanino man yan. Kesa ma-impound pa yan. Hindi naman natin pwede kunin. May ano yan? May hindi, kung kakilala nyo, alisin nyo na lang. Pagtulungan nyo na po. Pagtulungan nyo na pong alisin. Kamay, ha? Kamay. Nako.
Inayos naman itong kainan dahil nag-extend na ito sa sidewalk. Ate, sa susunod, sa loob ha? Dahil mukhang masarap po yung sinangag nyo eh. Pero dapat nandun sa loob. Ate, pantayan nyo lang yung pader. Tapos ito, wag nyo nang haharangan. O yan ha. Dahil may pader doon, hanggang doon lang kayo. Yan po, pantayan nyo yung pader. Dito, wala nang harang ha. O, sige. Ayun na lang po, pakiusog. Opo, sige po. Pero yung mga kumakain sa loob ha, hindi po dito ha. Okay. Paulit-ulit naman bumabalik itong magweweteng na may payong kaya ito kinumpis ka. Kuya, sabi ko sa'yo, dun ka, di ba? Tatanggalin na po namin yung payong. Pangalawang beses na to ha, pangalawang beses. Itinambak naman itong sako na kalakal at ginawang storage ang bangketa. Ano yung mga yan? Anong laman yan? Hindi po ba sa inyo to? Hindi po sa inyo? Kuya, pangalawang beses na po ha. Doon po kayo dapat, wag po dito ha. Doon na lang po. Pwede dito, boss. Oh, doon po. Sa looban po kayo, basta wag lang po dito. Ito naman pong karinderya ay mukhang illegal jumper ang kuryente. Naalis na po yan dati, naibalik na naman. Hindi, ito lang po, salibin lang. Alisin nyo lahat. Upuan, lamesa, lahat. Kunin nyo buo. Siguraduhin nyo lang walang laman yan ha. Pag walang laman, kunin nyo. Kalasin nyo itong signage. Paano po kayo nagkaroon ng... Boss, matanong lang kita. Paano po kayo nagkaroon ng breaker ng kuryente? Saan po nakakonect yan? May sarili po metro to? Wala po. So in short, ay di jumper. Illegal connection. Para doon sa loob. Pero ito wala po. Opo, in short, illegal connection. Hindi ko pa alam, di wala kasi Opo, illegal connection po yan ng kuryente. Ate, alis ka. Ate, labas ka muna. Labas ka muna. Nakapagtataka naman na naiwan ng babaeng ito ang helmet at wala pa siyang lisensya. Ba? Meron po na sa bahay po. Nakabalaklava ka pero hindi ka naka-helmet. Nahiwang mo lang po eh. Kasi dyan lang po kami saglit lang na motor. Tapos yung bata, wala rin helmet. Diba? Masuyo na po license mo. Wala rin po license. Meron po pero... Pakitabi po doon. Pakitabi po. Sige. Lakarin ko na lang po. Alam nyo, mas madali yan. Tanggalin yung mga ice box. Kunin natin yung kariton eh. Ito lang lisensya eh. Technically, impound dapat yan. Walang lisensya. Unless meron siyang picture, pwede.
Picture na lang, pero Sa portal. portal. Pero pag picture lang, not carried. Pwede natin tikitan. Malamang wala eh. Huwag ko na po ipakuha, papatoko na lang po. Oo. Diyan, sasakay pa yan. Wag na, liga, wag na. Pabalik nga na isang flatbed. Hindi na, okay na. Beles, isang flatbed. Okay na ma'am, okay na. Okay na. Kaya mo na lang. Paano natin eh. Oo. Wala akong kayo talagang dalang lisensya. Wala, pero meron po ako lisensya na iwan ko lang. Saan nyo po kukunin? Diyan lang po sa Dagupan. Yan sa Dagupan po. Opo. Diyan lang po sa Barrio Menu. Pagbaba lang po ng tulay. Beles. Pabalik nga na isang flatbed. Ma'am, pasensya na po ha. Sana maintindihan nyo. Nagmaneho po kayo ng motor, ihatid nyo po yung bata. Opo. Hindi na kayo naka-helmet, hindi nyo padala yung lisensya. So, you are driving without license. Walang helmet! Yung angkas! Yan, yung parating. So, bawal po yun. Ang parusa po doon, matitikitan po kayo at may impound po yung motor. Sana ma... Uwi ko. Late na po kasi. Opo, pwede nyo po ihatid pero may impound po yung motor, ha? May rider naman na nawala daw ang lisensya pero ilang buwan na ang nakakaraan ay hindi pa niya ito inaayos. Okay naman po, may lisensya naman po. Ay, nasaan? May ID po. Hindi kailangan lang po. Kung nawala po yan, affidavit. Hingin nyo po kasi ako sir. Sigatiran yung ano sir. Oras po sa Kailan release yan? trabaho po kasi ako sir. Ano pa sir? March. Oo. Kailan nawala lisensya mo? Kung ano lang po, nilakaraan linggo po ba? Oo. Ang araw lang sir, dapat inano mo na yan. On the spot. Delikado yan, nawala lisensya mo. Ang rider naman na ito ay may angkas pero hindi sinusuot ang helmet. Dahan-dahan na. Palit. Yung walang helmet naman yung bata. Oo. Ito, may helmet pero hindi sinuot. So yun sir, license sir. Okay kayo. Kaano niyo po? Kaano niyo po? Ano po pangalan? Ha? Jeffrey Roda. Pati nga, tama ba? Isa ba pangalan? Baka naman di ka nakabook. Oh, sige. Wala, impound na natin. Impound mo na. Dalawang motor may impound. Isang NMAX, isang ADB 150. Ano yun? Yung pinatawag nyo na walang helmet. Oo. Yun nga, yung may angkas. Oh, wala siyang helmet. Wala po bang helmet talaga? Bakit wala? Hindi siya, wala po ba siyang helmet talaga? Eh, paano po yan? Hinahatid nyo sa eskwela, walang Hindi po, helmet. pagka po naghahatid po ako, naghe-helmet po. Kaya lang po, bigla po kasi pinatawag ko. Hindi nga po, siya wala talagang helmet Meron to. po, nasa bahay. Ayun nga lang, dapat sinusuot nyo po yan. Pasensya na po ha, ticket lang naman. Ito ba yung tumakbo kanina? Ito yung tumakbo? Hindi, ito yung pinahabol ko. Pasensya na po kayo ha. Kasi responsibilidad mo yan. Last week pa nawala yung lisensya mo, ito isipin mo ha, nawala ang lisensya mo. Hindi mo alam saan napunta. Mamaya magamit sa masamang gawain yan. Ikaw ang mababalikan. Pasensya na po. Ito may impound sir. Oo, kasi nawala yung lisensya niya. Hindi niya, walang affidavit. So dapat merong affidavit po yan. Hindi, iba pong usapan yung naka-confine. Diba? Last week pa nawala yung lisensya mo, dapat ginawa mo kaagad. Kasi alam mo yan, tapos alam mong wala kang dalang lisensya, hindi ka muna nag-helmet. Hindi ka pa nakasapatos. Wala kasi siya. Pabalikin nyo na nga dito. Dalawa to. Binaklas naman itong tolda na ito dahil naging motor wash ito sa mismong kalsada. Oh, ayan Pantex oh. Talaga, kupal, no parking. Kaya tawag naman ginamit yung bangketa. At pinangkakarwash. Wala na ba yung mga flyers? Tingnan nyo nga muna, baka pag pinutol, sumirit yung tubig. Hindi boss. Isisirit yan kasi maghuhulog ka muna dyan. Bago ano eh. Hindi, kasi kailangan maghulog muna. Kaya pwede putulin yan. Putulin na lang natin.
Hinuhulugan lang ng... Oh, hinuhulugan ng coins yan. Pag hinulugan, saka sisirit yung tubig, lalabas dun sa sa hose. Tapos dito sila nagka-car wash. So the purpose kung bakit natin tinanggal yung hose, tinanggal yung lona, para hindi po sila makapag-car wash because it's causing obstruction on the side of the road na dapat diadaanan po yan. Considering itong nilalagyan po ng car wash, bangketa po yan. So ikukonsulta rin. Doon po sa unang video ay gusto ko pong sabihin na dapat kayong mga kagawad ang nag-aayos ng mga illegal parking sa inyong lugar. Ang kinalalagyan po ng mga kotse sa inyong lugar ay illegal dahil isa po iyang daanan. Halos sakupin na po ng mga kotse ang isang linya ng kalsada. Kaya naman pala tampak ng kotse ang kalsada at bangketa ay mismong kagawad ang nagtatanggol sa mga nagpapark ng kotse. Dapat po ay kayong mga kapitan ng kagawad na mismo ang nagpapaalis ng mga illegal parking na sasakyan para kayo na ang magsaayos sa inyong lugar. Ang mahirap nito ay naturingan kayong kagawad pero kayo pa mismo ang nakikipag-away sa mga nag-aayos sa inyong lugar. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.